kasalamuhan niya, Lord. You will use him po, Panginoon, in sharing your love, in sharing your word, O Lord. Lord, salamat po ngayon sa araw na ito, Lord, na tuloy, Panginoon. He will give us a message, O Lord, that will give us direction. He will rebuke us, O Lord. And He will convey the love of the Lord Jesus Christ, O Lord, sa buhay namin, Lord. Thank you, Lord, Panginoon. Tuloy, Panginoon. Bless Him mightily, Panginoon. Mula ulo hanggang paa, O Lord. Thank you, Lord, Father, Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Okay. So while you are praying, declaring, nakita ko yung vision. Kasama to sa preaching. Nakita ko sa vision while you are praying, you are standing in a strong foundation. Concrete foundation na nakataas ang kamay mo at nagwo-worship. Amen. And I do believe that whatever circumstances that comes in your life, as you are rooted in strong foundation, your faith in the Lord, and you will not be shaken. Amen. You will not be moved. As the kingdom of God, you have God's kingdom that never been shaken. And I see the word, na-promote ka na, meron pang promotion. Amen. At siyempre may increase pa. I receive it too. Amen? I receive. I declare that. Yung mga masiba dyan, I receive. kahit Yes. sa kanya dineclare yan, kunin nyo. Amen. Amen. Tingnan yung I nasa receive. likod nyo, gumaganon sila. Oh. I receive. I receive. Faith kasi yan. That's right. Pero huwag masyadong maganon. Kasi pag ganon mo yung nasa Lalagpas. likod mo, kinukuha niya. Ayun. Sabi niya, ganon si Lord. Sa word, sa worldly, sa sanlibutan, may recession. But kay Lord, walang recession. Amen. Thank you, Kahit Lord. may war, Hallelujah. may in the situation, but the Lord, it's showtime. Amen. It's showtime. Amen. Yung iba natatanggal, na for sleep, nababawasan ng sweldo, and praise God, kayo na i-increasean, Hallelujah. na po-promote. Glory to God. Yung mga walang work, Jesus. na-release kanina, magkakaroon ng work. Amen. Jobs and better jobs. With Amen. Friday, Saturday off. Amen. In Jesus' name. Amen. Yun, receive that, Randy, in Jesus' name. Saturday, Sunday, off. Baliktad din, Saturday, Friday. Thank you for reminding. Praise God. No, the presence of God is so thick in this place. Lumipat yung nasa kabila doon na upuan, nawala na naman ng nakaupo doon sa gitna. Naging solo flight tuloy si Ate Lorma. Praise God. Alam nyo, the presence of God, no, talagang kung sensitive kayo, meron siyang sasabihin sa atin. If you are sensitive, you will receive the word comes from the Lord. Amen? At, and I do believe God spoke to you today. Maybe you are observer or maybe you want to try it. But it's not an accident that you are here. Lalo na nag-strike sa puso mo while you are worshiping. Ibig sabihin, nangusap si Lord sa iyo. Amen? And today as we continue, no, to study your word, His word, I just want to encourage each and every one of us here. Amen? So, kay Lord lang tayo mag-focus. May focus lang tayo kay Lord. Amen? And of course, yung ating mga kapatid, our brothers and sisters that are watching on live right now, nasa Philippines, UK, Canada, even US, or maybe you will watch this through replay. May the Lord continue to speak to you. Kasi po, we need the Word of God. Amen? That's the thing that we need in our lives. Amen? Tama po yung sabi po ni Jessica kanina, no? The whole week, you are busy, different situation that you are facing. Sometimes toxic, sometimes pressure, stress. Sa traffic pa lang, stress na, di ba? True. Okay? Pero praise God, mas pinili po natin na for one day, Sunday or day off, bigay natin kay Lord. Amen. That will give us, recharge our faith. Amen? So as we continue, no, before we share our talk for today, so I just want to recap last week about what we shared last week
for the benefits of the person or brothers and sisters that they are not here. You and I, we are born to worship. Amen. Amen? Amen. We are born to worship. To whom you are serving. Kung hindi ka nagsiserve kay God, sino ang sineserve mo? Right? That's why sa Joshua 24:15, Joshua decided, okay, me and my household, we will serve the Lord. Amen? Kailangan po si Lord ang iserve natin. Amen? Amen. It's now or never. Sabihin mo sa katabi mo, it's now or never. It's now or never. Now or Yes, it's now or never. Kasi sa pagdating ng Panginoon, soon. Malapit na siyang dumating. We don't know. Di ba? Okay, so we serve God. Laging sinasabi po to. We serve God because we love God. Amen. That's the attitude. It's not just you serve God because of the blessing. Kasi pag walang blessings, hindi ka na magsiserve. Right? You love God. Amen? Amen. And of course, when we serve the Lord, we love God, it's not good that you love God but you hate your neighbor. Right? That's why kailangan mag-manifest yung love ni Lord sa buhay natin. Kahit sabi ko nga, yung katrabaho natin, minsan wala kang ginagawa, galit sa'yo, pag-pray mo lang. Then, suklian mo ng love. Right. The Bible says, no, palitan mo ng mabuti yung masama. Okay? Kasi kung masama na yung ginagawa, masama rin ang babalik mo, parehas na lang tayo sa Kanya. Di ba? That's why, no, we love God, we love also His people. The two great commandments po yan. Amen? And then, the Lord is equipping us. The Lord equip us. Ini-equip tayo at ini-empower tayo. It's not just like God called you, then that's it. No, God called you. At the same time, He will manifest Himself who He is. The Right. power of God, Amen. who He is. And through the Holy Spirit that inside of you, that is the power na siya pong mag-empowered sa atin. Amen. It's not by your might, your strength, your skills, talents, or yung knowledge mo, but by the power and the Spirit of God that lives in you. Excited po ba kayo? Kayo na Amen. gagamitin tayo ni Lord? Amen. Amen? Amen. That po tayo, no? Kaya in-equip po tayo. And then, the Holy Spirit is our advocate, our helper. Sabi po sa John yan. So, may katuwang tayo, may katulong po Amen. tayo. That's why when you share the gospel, the Holy Spirit is with you. Yes. Amen? Hallelujah. And then, okay, that's why tinuturuan tayo ni Lord. That's why, di ba, ini-equip po tayo. Kaya nga po merong mga seminars, may trainings, discipleship, para ma-enhance pa at matuto pa tayo. Amen? That's why, di ba, tinuro sa atin yung mga naka-attend ng hearing sing. Sino na dito yung naka-attend ng how to see and hear the voice of God? Sige, taas yung kamay. Yan. So, naka-attend na po yan. Kahit naka-attend kayo, pagka dumating si Bishop, nagtuturo, attend pa rin kayo. Bakit? Nahi-enhance eh. Amen. Ako siguro, ilang times na naka-attend, pero I'm still excited to join on that hearing and seeing. Right. Amen? Tapos, i-exercise po natin yon. You can hear and see the voice of God. Ngayon, yung iba po dito, okay? So, ipapractice po natin yon. Yung natutunan natin, ipapractice natin, i-exercise natin. Then, we will exercise. Maging familiar tayo, we should be familiar the voice of God. Kasi, saka kapag intimacy mo with the Lord, prayer, worship, nagiging familiar ka na ngayon sa boses ni Lord. Amen. Alam mo na kung boses mo, emotion mo lang, Yes. or boses ng kaaway, or boses ni Lord. Amen? So gawin natin ang pinapagawa ni Lord. Amen po? Amen. Kaya today, hindi ko man po maituturo lahat. May nakalimutan ako. Hindi po kasi makukuha sa minsanan lang. Pero kahit papano po ay ipagpatuloy po natin yung tinuro ng ating mahal na tatay. By the way, Happy Father's Day po pala.
Happy Father's Day! Pakiki- Happy Father's Day! Nakalimutan ko eh. Sobrang excited. Greet niyo mo naman na Happy Father's Day yung tatay. Happy Father's And Day! soon to be daddy. May mga nasa online. Happy Father's Day kay Tatay Bishop din, our spiritual father. Ayan, ang ating mga pastor, si Pastor Alan sa JKM Philippines, Pastor JM sa JKM UK at Pastor Jose sa JKM Canada. So yun, praise God po. Kaya nabanggit po kasi yung tinuro ni Tatay Bishop, sabi nga, kailangan ituro mo rin. Sabi, i-remind mo. Kaya nga po, okay po ba na yung tinuro nyo, sige, para at least yung ating tinuturo ko, para nga magturo kayo eh. Di ba? So, yun po, para sa iba na hindi pa naka-attend, at least maintindihan ninyo. Amen. At yung naka-attend na, hingi pa kayo ng revelation kay Lord. Amen? Hallelujah. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, pag-aaralan po natin ngayon, okay? Wait lang. Ito po, wag muna. Sorry, excited ako eh. So, gawin po natin ang pinapagawa ng Lord kasi po nagsasalita si Lord sa atin. Amen? Kaya sabi po sa John chapter 10 verse 27, kaya mahalaga po makinig tayo kay Lord. Sabi ni Jesus, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So, kung nagsasalita ang Diyos, may sinasabi niya, kung hindi ka nakikinig, mamimisplace ka or misled direction ng Lord. Halimbawa, meron ka nakitang pogi or maganda, sexy, talagang hahabol-habulin mo. Pero sabi ni Lord, hindi yan ang para sa'yo. Kaso nakatingin ka sa normal sight. Okay? Hindi mo nakikita ngayon kung anong pinapakita ng Lord by the best pa na para sa'yo. Pipilit mo pa rin ang gusto mo. Okay? Pero, di mo alam, andyan na pala katabi mo, God gave me you. Ang sasabihin mo. God gave me you. Siya pala ang forever mo. Makukuha din yan kay Lord. Hello? Makukuha din yan kay Lord. Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added." All, pati boyfriend, girlfriend, si Lord ang magdadagdag niyan. True. Pati partner in life, husband and wife, si Lord ang magbibigay niyan. True. Idadagdag nga eh. Amen. Unahin mo lang si Lord. Amen. Amen? Sabi niya, seek ye first, hindi seek ye first boyfriend, seek ye first girlfriend. Okay? So makikinig siya. So sabi niya rito, no, "My sheep hear my voice." So if you belong to His flocks, okay, then you will be familiar. Amen. You will be familiar to His voice. Come on. Kahit nakapikit kayo, pag nagsalita ang misis mo or mister mo, alam na this, right? Right. Kahit merong palaro sa mga couples. Okay? May mga palaro. Minsan, magsasalita lang ng one word, alam na ng misis kung sino yung kanyang mister or ang mister sa kanyang misis. Di ba alam mo, magiging familiar. Hello, youth. Where are you, youth? Raise your hands, youth. Familiar ba kayo sa boses ng nanay at tatay nyo? Are you familiar? Right? Correct? Right? Pagka nagsabi, boses, or minsan, ganun pa lang, alam nyo na, di ba? Pero anong reply ninyo? Wait! 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 Ayun na, uusok na. Magiging dragon na. Di ba, familiar? Ganun, relationship. Magiging familiar tayo sa boses ni Lord. Okay? And sabi niya po rito, no? Not just hearing or listening, but obeying. Ano pa yung silbi magsasalita ang tatay mo, hindi mo susundin naman? Right? Kayong mga tatay, subukan nyo yung anak nyo, hindi susunod, magdadabog. Anong mararamdaman nyo? Iinit ang ulo mo, di ba? But praise God, our youth. God bless you, youth. Palakpakan natin ating youth. Masuno rin yan. Nag-uugas na ba kayo ng plato? Yung napag-usapan natin? Okay?
Wala nang wait ha, wala nang bat ha, wala nang Batman ha, Batman, bat ako, bat ako, bat ako. Okay, praise God. So, if you follow and obey, you will not be astray. Hindi tayo maliligaw. Amen. Amen? Kasi po ang ating shepherd, ang Diyos, ang siyang sumusunod tayo sa Kanya. What you're going to do, we need to surrender our life. Surrender mo lahat. Sabi mo, surrender. Yes, Surrender. wala kang ititira. So surrender mo lahat kay Lord. Surrender. Kaya nga po yung ating, the man consists of body, soul, and spirit. Tatlo po yan. Minsan di nagkakasundo yan. Ang gusto ni spirit, mag-worship, mag-pray. Ang gusto ni soul, masarap matulog. Ang gagawin ni body, matutulog na nga. Hindi, dapat susunod ang body and soul sa spirit. Pag sinabi ng spirit, magbasa ka ng Bible, ang emotion mo, yung soul mo, magbasa ka, and then yung body susunod. Amen? Amen. So dapat magkakaisa po yan. Obey God's instruction. Revelations 2:7. Nangungusap po si Lord. Wow, ba't may square? Pwedeng pag-ibasa? Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Sige. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Amen, you see? The Holy Spirit, God will speak through the Holy Spirit. Amen? So, Holy Spirit speak to the churches, to who is victorious. Amen. Amen? Who are the victorious here? Pagsubok, but you are already victorious. We are more than conquerors, says the Lord. Kaya nga, kung ikaw, nababound ka, you are been corrupted by the problems, difficulties in life, anxiety, depression that you allow to enter in your life, then paano makakapasok ang Lord? Kasi corrupted ang mind mo. Amen? But today, we will speak and study how God continues to speak to us in His mighty ways. Excited po ba kayo? Gusto malaman paano mangusap si Lord? Amen. Gusto niyo ba yon? Yes. Amen. Ako, gusto ko rin yon. Ako, habang pinag-aaralan ko to at tinuro ni Bishop, gustong-gusto ko siya at gusto ko pa po. Gusto ko pa. Kasi bakit? Si Lord ang kumakausap sa iyo. Amen. Ayaw mo ba yon? Yes. Amen? Amen. Praise God. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, okay, John 16:13, ayan, sabi niya po, but when He, the Spirit of truth, which is the Holy Spirit, comes, He will guide you. Kita nyo, ang Holy Spirit, He will speak, He will guide you into all truth. Hindi ka maliligaw. He will not speak on His own. Okay, hindi siya magsasalita. Kung anong marinig niya sa God the Father, si Jesus, sasabihin niya sa Holy Spirit at sasabihin niya sa iyo. Amen. He will speak only what He hears. Yes. And He will tell you what is yet to come. Wow. Gusto niyo ba yon? Amen. Amen. Hindi ka magiging manang bola. Hindi ka magiging, sino ba yung nang manghula? Madam Auring. Madang Auring. Si Baldwin. Oh. Si Baldwin. Ito, biblical to. Okay? So, yung future, papakita ng Lord sa'yo. Papakita niya na, excited ako dito. Yung meron dito, nakakita sa vision, nakaupo siya sa pang-manager na upuan. Yun. Dineclare niya, pinangawakan niya. Ngayon, Amen. manager na siya. Amen. Amen? Nakita mo, nagda-drive ka ng brand new car. Yun. Amen. I receive. Receive what you receive. Amen to yours. Amen, amen, amen. Tapos nagda-drive ka na. Nakita mo, meron kang house and lot na napakaganda. Dream house and lot mo. Yun. Amen. I receive. May pinapakita ang Lord. Hello. Yes. He will Amen. tell you what is yet to come. Minsan naman, magagamitin ito na, minsan meron siyang papakitang mukha. Tapos sasabihin ng Lord, pag-pray mo siya. Tapos pagpunta mo doon, pag-pray mo, na-bless siya. Amen. Hindi lang sa blessing, maging Yes. sa spiritual na That's pwede mong right. sharean. Tapos nakita mo, yung mukha niya, Lord, siya po ba magpapautang sa akin? Hindi.
Tapos yung nag-speak in tongues, nakita mo, napakaganda babae na pinagpe-pray mo. Nag-speak in tongues ka, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba, siya na ba. Okay? So, ano lang po natin, no? Excited po tayo dito maging kasi si Lord ang kausap natin eh. Di ba? Amen. Maging nasa online. While we are studying this word, mangungusap si Lord sa atin. Amen. Kung ano man yun, isulat niyo kung ano Yes. sasabihin ni Lord. Amen? Kasi po, the presence of God is here. So, the title po ng ating message, title pa lang yan. Next. The languages of the Holy Spirit. Wow. Na kanina, pang nagdadrive papunta dito, di ba? Nag-usap tayo. Aware ka sa Holy Trinity. Tandaan nyo, malapit ang puso ng Diyos sa Katoliko. Lagi ko sinasabi yan. Kahit sino man pong mamit yung Katoliko, sabihin nyo po yan, mahal ng Diyos ang Katoliko. Amen. Malapit sa puso ng Diyos ang Yes. Katoliko. Dahil Right. tinuruan tayo ng konting practices na tradition na nagpapabigat lang the truth, and the truth shall set you free. And is the truth. I am the way, sabi ni Jesus, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 3 of the word that He gave His only begotten Son, that whoever believe on Him shall not perish, but have eternal life. Ngayon, Amen. gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior? Sino pang gusto dito na tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior? First time or second time. Amen? Okay, bow your heads, and let's pray. Hallelujah. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Yesus is not a religion that you are accepting, but you are accepting Jesus as your Lord and personal Savior. Is a relation. Ngayon, if you want this prayer, that you want to accept Jesus Christ as Lord and Savior, repeat after me this prayer of acceptance with faith. Kailangan, isambitin mo sa iyong labi. Sabihin nyo, Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for my sins. Lord Jesus, forgive me, for I have sinned in my words, in my action, in my thinking. Forgive me, Lord. Thank you, Lord Jesus, for dying on the cross for the forgiveness of my sins. Lord Jesus, from today on, I accept you as my Lord and personal Savior. Be the Lord in my life. Thank you, Father God, for your Son Jesus, that He died on the cross so that I receive the eternal salvation that comes from you. Thank you, Father God. I received it by faith in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So yung po pagtanggap natin kay Jesus Christ is not only one-time event. No, magpatuloy po tayo. Magbasa tayo ng Bible, umattend tayo sa gawain para lalo mo pang makilala si Lord. Hindi religion. Lumalalim yung relationship mo kay Lord. Then you will know who He is in your life. Amen? 11 o'clock or 11:05. Amen? Praise God. Okay. So ngayon, nangungusap si Lord through the Holy Spirit. Bible. Minute. Amen. Asan ang Bible nyo ngayon? Bible. Hindi religion, kundi ito yung Word of God. Mura lang siya. Yung taga Sarja, meron pong St. Martin. Taga Dubai, may Holy Trinity sa St. Mary.
Sa Holy Trinity kayo bumili, ha? No. Pwedeng NIV, pwedeng ESV, NLT version. Merong English, Tagalog. English, Tagalog. Mix siya. Asan si Jibian? Taas mo yung Bible mo. Yan. Tagalog tsaka English yan. Sa Holy Trinity nabili yan. Binabasa mo ba, Jibian? Nagulat tuloy eh. Amen? So sa Bible, malaga kaya kinukulit ko kayo kasi sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but His word will still remain. Lahat ito mawawala, pero kung ito ay nasa puso mo, kahit hindi mo man makabisado yung Bible verse, pero alam mo yung laman. Diba? Yun ang magpapalakas sa atin. So Bible, Joshua chapter 1, verse 8. Pwede pag-ibasa nating lahat? 1, 2, 3, go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Then you will be prosperous and successful. See? Hindi lang siya mineditate day and night. Be careful to written and doing, be careful to do. Kapos may promise. There is promise. Then you will be prosperous and successful. This is the Word of God. May benefits ka pa. Hindi ka nagbasa ng Bible para sa successful and prosperous, ha? No, you meditate day and night because you love His Word, you love the Lord, then bonus na lang yon. Sino dito gustong bonus? Di ba? Gusto niyo bonus, di ba? Amen. Mas higit pa yan sa bonus na ibibigay ni That's Lord. right. Kasi spiritual pa ang bibigay ni Lord. Amen? Hallelujah? Amen? So, the Bible is the Word of God. Agree with me? Amen. Word of God po yan. No more question dyan. Kasi kung hindi ka naniniwala in this Word of God, problem. Ano pa? Next. Bilisan natin yung konti. May timer ako. Gospel. Di ba? Gospel. Good news. Mas maganda pa sa good news na meron kang increment tsaka bonus tsaka promotion. That's right. Kasi nandito na lahat. Amen. Amen? Yung spiritual book, spiritual kingdom book po ito. Kaya pagbabasahin po natin, hingi tayo ng guidance of the Holy Spirit. Yung pag nagbabasa ka, parang nandun ka sa senaryo. Yun ang maganda. Diba? Praise God. Pag sinabi po mong logos, listen to this church, logos, dalawa po yan, yung Word of God. Parehong Word of God yan. Logos, from the Greek word, tsaka rema. Pag sinabi mong logos, yun po yung word. Salita, as in word. Pag binasa mo, word siya. Word for word. Okay? Word for word. Okay? Ito yung written word. Spoken word. Nagsalita, nabasa mo, that is word. Okay? Sabi sa, wala po dyan, sulat nyo na lang. Sa John chapter 1, verses. Naging tawang salita. Ibig sabihin ng salita, naging flesh into reality. Nag-manifest siya. Amen. Si Jesus Christ. Kaya siya yung word. Si Jesus, siya yung spoken word. Amen. Siya yung living word. Amen? Amen. Okay? Hindi yung forever living. Yung forever living, networking yata yun. Nakasama yata ako nun. Nagbigay ako ng magkano ba nun. Tapos wala na. Pero kay Lord, di ka talo. That's right. Okay? So, pag sinabi mong logos, word of God siya, spoken word, yes, narinig mo. Okay? Nabasa mo. Pero, pag may rema, meron kang revelation. Amen. Pag may revelation ka, nabasa mo, nag-minister sa'yo. Yes. Halimbawa, down na down ka. Down na down ka. Tapos, Lord, ano kayang gagawin ko? Nung nabasa mo sa Bible, I will never leave you, nor forsake you. Di ba na-encourage ka? Amen. Halimbawa, na-terminate ka. Ako, naranasan ko na-terminate. Pero nang sabi ng Lord, sabi niya, I will bless you. Amen. Si mo, terminate ka, pero sasabi niya, I will bless you. So, Yes. nag-minister. Amen? Nag-minister. Diba, may mga sakit, di na po ng sakit. Okay?
Nagpe-pray ka, then nabasa mo sa Exodus chapter 15:26, I am the Lord who healeth thee. Nagminister sa'yo na si Lord siya yung nagpapagaling, and I declare I am healed in Jesus' name. Nagminister siya sa'yo. May pangangailangan ka ng need. May provision. Okay? Kailangan mo ng pag-tuition fee. Right? Dumating si Judith. Di ba? Alam niyo si Judith. Yung mga bago. Si Judith, kailangan si Judith? Si Judith. Si Juna. Juna. Si Juna at saka si Judith, best friend yan. Okay? Kailangan mo na. Due date na. Maraming bayaran. Sa bahay, sa flat, tuition fee. Nabasa mo. Or may nag-share sa'yo. Philippians, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang rema nun, God will provide. Amen. God will provide. Amen. Even the last second, God will provide. Amen. Yun ang rema. May revelation ka. Amen? Hallelujah. And then, sabi niyo po rito, no? And then, kung may na-release sa'yo or impression from God, may in-impress sa'yo ng Lord. Tutuloy natin yan. Nangusap siya sa'yo, the word, the Holy Spirit touch your spirit. Kumbaga na-encourage ka, nagkaroon siya ng buhay. That word become flesh. Nag-manifest siya. Amen? Tapos, dahil alam mo, may pangangailangan ka, bigla na lang may magde-deposit sa bangka mo. Sakto sa pangangailangan mo. That's right. Amen. May magpapalwal. Hindi naman pautang, may magpapalwal ng pangangailangan mo. Amen. Pero meron ka dapat na initiative na ibalik. Pag binalik mo, at sabi niya, sa iyo na yan, praise God. Pero wag kang deadma. No? Kasi kailangan... Oo, ganun. Sumusunod, di ba? Anong i-advise niya? Kailangan po by fruits, makikita mo sa lakad niya sa Panginoon. Ito, importante ito, with credibility and integrity. Yun. Hindi pa bago-bago ng isip. Amen. Hindi pwedeng pa bago-bago yung advice sa'yo. Yes. Pinagpe-pray kasi yun. Kaya men and women of God, as much as possible. Yes, meron kayong kinukuha na ng alibat sa trabaho, sa business, pwede yun. Pero pagdating sa spiritual life, wag naman dun sa pina-follow mong content creator na sikat, na 10 million followers lang. Nililigaw ka naman. Hello? Amen po? Amen. Okay, so credibility, importante yan. Amen. Kasi yung word mo, makikita yan kung ito'y pinapamuhay. Yes. Amen? Okay. So anong number na tayo? 3. Praise God.
na-release kanina ni Rose, na-receive niya, angels. Okay? The language of the Holy Spirit will speak also through the angels of the Amen. Lord. Amen? Hindi naman yung saktong nakita niya talaga na may angel dito. Nakita niya sa vision, Yes. impression. Matatake up natin lahat yan. Amen? Kaya binibilisan ko para at least, halos pare-pareho din naman siya. Complement each other lahat ng mga languages of the Holy Spirit. Tandaan yun, angels. So, nakita ng vision. Biblical po yan. Next verse, ano nga kalagay? Dinideclare natin yan kada intercessors. Declare po natin ng sabay. Go. God sends angels with special orders to protect you wherever you go, defending you from all harm. So sabihin mo sa katabi mo, may angel of the Lord ka. May angel of the Lord ka, kuya. Na nag-iingat sa'yo for those who are being saved, sabi niya. Kaya pwede mong utusan. Yes, dinideclare Amen. natin, pwedeng utusan natin yung angels of the Lord. Amen? Angels of the Lord. Just, ayun na, nagsiserve sila sa atin wherever you go and defending you from all harm. Yung demonyo nga, sinabi niya kay Jesus demonyo, alam niya, kung ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Pag-iingatan ka ng iyong mga anghel. Matthew chapter 5 ba or 4, nung tinukso si Jesus. Yung demonyo alam na may angels na mag-iingat. Dapat ikaw alam mo yon. Kaso minsan yung angel natin, nag-chess lang dahil hindi natin nunutusan. Bagay, naka-steady lang. Marami po, ibang katuruan po yung angels, ha? Lahat po yan, may mga iba-ibang katuruan. Baga, pinapasadaan ko lang po para maging idea kayo. Baka nangungusap ng Lord, di nyo pa aware. Okay? Yes, faith, you understand what I'm saying? Yes. If I speak Tagalog, Janine will speak. Even Audrey. Paul is already Filipino. Is already Pinoy heart. She already understand by Spirit. No need to translate, right? Yeah. Parang nakikita ko si Brownlee sa kanya. Pinoy heart. Di ba? Napunta tayo doon. Angels. Okay. So that means, pagka nandun yung angels, andun yung presence of God. Amen. Okay. You remember Daniel and friends? Yes. Nung nilagay sila sa si Shadrach, Meshach, at Abednego, nandun yung angels. Burning furnace. Di ba? Nung si Balaam. Okay? Nangusap yung donkey. Nagsalita yung donkey kasi nakakita ng angel. Yung si Bishop Mario, testimony niya, di ba? Talagang sa Israel, on the spot talaga angel. Pero hindi siya angel na may pakpak. Angel as in anyong tao. When you read Genesis kay Abraham, angel sila na anyong tao. Kaya hindi nyo alam, yung kausap nyo, baka angel na. Ito pinadala ng Lord. Wow. Oh, biblical. Nasa Bible pa rin tayo, ha? Hindi ako Amen. lumaalis sa Bible. Yes. May mga supporting verses tayo dyan. Kaya hindi mo alam na nagpadala na pala ng tulong si Lord sa iyo na angel ni Lord. Amen. Amen? Okay, so eto po. Angels, they are God's messenger. Okay, meron pong angel of protections. Angel of protections. Yung nag-iingat. Amen. Okay? So may mga verses po yan, may mga teaching po yan. Okay, healing. There's angels of healing. Angels of provisions. Amen. Amen? Angels of worshiping. Worshiping angels. Nasa Revelation po yan. Ito, ministering angels. Amen. Ito, meron ding angels execute judgment. Execute judgment. Yung nakita niyo yung sa Sodom and Gomorrah? Execute Amen. of judgment po yun. Angels of protection, angel of warfare. Kay Daniel, nung nagpe-pray si Daniel, kaso hindi pa dumating answered prayer kasi sabi ni Gabriel, nakipagbuno siya 21 days. Hey, God's messenger, angels. Si Angel Gabriel na nagbigay ng good news kay Virgin Mary. Angels of provision, pinadala
kay Vince. Ay, may nakukuha ba kayo? Amen. Pinadala din Angel sa of akin. Provision, pinadala kay Amen. Pastor Ron. BG. BG. Sabihin mo na yung pangalan mo. Angel of Healing. Yung mga dinapuan ng karamdaman. Angels of Healing. Si Lord Amen. nagpapagaling pero presence ni God yun. Amen. Amen? Hallelujah? So, pwede po nating utusan in Jesus' name. Gawin natin in Jesus' name. Number 4. Yan, paborito ni Randing word. Events and circumstances. Ano yan, Randy? Circumstances. Eto, di kayo aware, minsan nangungusap na si Lord. You are not aware, sometimes God is speaking to you mostly this kind of events and circumstances in your life. Yes. Okay? What you're going to do, whatever circumstances in your life, we need to pray and ask wisdom. Pray and ask wisdom from the Lord. Kung anong meron kang sitwasyon ngayon, Lord, anong gusto mong sabihin? Bigyan ko ng example. Example, totoo po to, nangyari to. Ina-example ko lang. Minsan, di ba, sasakay ka ng jeep. Tapos meron ka na-receive sa Lord na parang ayaw na hindi ka sasakay doon. Tapos sinunod mo. Nung nakita mo, hindi ka sumakay doon, na-aksidente pala yung unang jeep. Nakaka-experience ba kayo ng ganon? Si Pastor Rosel, nung ganon, yung sitwasyon, share niya yun, nakasakay sa bus from Laguna going to Pampanga. Okay? Sabi niya, huwag kang umupo. Nakikita niya, parang yung sitwasyon. Okay? Nakita niya, huwag kang umupo sa harap. Hindi siya umupo sa harap, umupo siya sa may bandang gitna. Ang nangyari po, nabangga yung bus. Pero hindi naman totally na-wreck. Pero andun yung pag-ingat ni Lord. Kaya in every situation that you have, Amen. ask God. Hindi lang basta nangyari yun. Merong gustong sabihin si Lord. Kung di mo maintindihan, you ask guidance, advice, or Amen. counseling para po malaman natin kung anong gusto sabihin ni Lord. Amen? Huwag yung ganito. Pag ang suot niya, puting damit, puting pantalon, sa date namin, ibig sabihin, siya na yung para sa akin. Manipulation po yon. Sa gusto mo lang. Oh. Di ba? At pag, lalo na dinagdag mo, kailangan puti ang ngipin. Okay? So tuloy po natin. May naiintindihan po ba tayo? Amen. I-apply po natin yan, ha? Amen. Kasi kausap natin si Lord. So magtanong tayo kay Lord. Okay, kinakausap tayo ni Lord. Eto, makaka-relate po tayo dito. Okay, maganda siyang kwento sa Tagalog eh. There is a flood, may baha. Okay? Tapos tumaas na yung tubig. Ngayon, ayaw pa rin umalis ng lalaki sa bahay niya. Yung iba, alam niya yung kwento na to. Right? Tapos, nag-pray siya, Lord, help me. Help me. Alam niya, may faith siya. Tutulungan siya ni Lord. May circumstances na. Nandiyo na yung ano eh. Okay? Nagpadala ng bangka. God, tama ba? Brought or bring? Hindi pa ship. Ano pa lang? Boat. Okay? Bangka. Hindi pa rin siya sumakay. Tutulungan ako ni Lord. Come on. Di ba? Tutulungan ako ni Lord. Sabi niya. Tutulungan ako ni Lord. So, umalis na yung bangka. Tumaas na yung tubig hanggang sa bintana na. Nagpadala na si Lord dahil mataas na yung alon tsaka yung yung agos ay yung baha mataas na, di na kaya ng bangka. Speedboat na. Social naman kung yate, di ba? Di naman pupunta yung yate doon. Speedboat or rubber boat. Sakay ka na. Hindi pa rin sumakay. No, God will help me. I pray. Nag-pray ako, tutulungan ako ni Lord. Ayan na nga, yung speedboat, Hindi siya sumakay. Hanggang bubong na. Hanggang bubong na. Lord, help me, Lord. Mahal tayo ni Lord. Nagpadala si Lord ng helicopter. Muntik na sumablay yung helicopter. Helicopter. Binaba yung hagdan.
Tara ka na, sumakay ka na. Hanggang bubong na, lulubog na yung bahay mo. Di pa rin sumakay. God will help me. O yun, tumaas ang baha, patay. Nalunod. Dumating sa langit, Kristiyano naman eh. Nakarating sa langit, Kristiyano naman eh. Tinanggap niya si Jesus bilang Lord and personal Savior. At namuhay siya. Oh, di ba? Nasegue eh. Nasa langit naman. Tapos tinanong niya, Lord, tinanong niya si Lord, sabi mo, you will help me. Bakit hindi mo ko tinalungan? Iniyaan mo akong mamatay. Siguro sabi ni Lord, di ba? Hello! Nagpadala ako ng bangka, di ka sumakay. Nagpadala ako ng speedboat, di ka sumakay. Nagpadala ako ng helicopter, di ka sumakay. Minsan, sariling desisyon natin pala ang may problema. Hindi si Lord. Yung faith, mahalaga yan. But faith without works or action is dead. Sabi Amen. po sa 1 John. Yes. Sa James. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Mangungusap si Lord ng senaryo. Eto, bigyan ko ng example. Nagkakahalo-halo na yung ibang mga topic, pero ito na rin yun. Nagpe-pray ka kay Lord, Lord, may hinihintay po akong big bonus at increment. Di pa may bigay-bigay. Mangusap nga po kayo, Lord. Gusto po para po ma-encourage ako. Hindi nangusap sa Bible. Hindi nangusap sa dreams or vision. Hindi nangusap. Eto ngayon, nagdadrive ka sa Sheikh Mohammed or Al-Khail Road. Nakita mo malaking sign dun sa flyover na bridge. The best is yet to come. Yes. Hallelujah. Yun na yun. Amen. Hindi ka humingi ng sign or something pero nagtanong ka kay Lord. May nakita ng Lord yun. Yun na yung sagot ni Lord sa'yo. Amen. Nagpe-pray ka na maging healthy ka. Dumating ka sa sa susunod, nakita niya, mag-diet ka. Nakakatawa pero totoo. Huwag mo sisihin yung JKM, laging kumakain ng maraming pagkain. Talagang yung JKM, wala ka na magagawa. Laging may pagkain. Amen. May natututunan po ba tayo? Amen. Mahaba pala talaga to. Hindi naman pala kaya sa bilisan. Kaya pala kailangan ni Bishop ng buong maghapon. Okay. Kung saan lang tayo makarating. Praise God. Pero may natututunan po kayo. Amen. Kasi itutuloy ni Randy po next week. Ituloy mo to, ha? Okay. So, saan na ba tayo? 5. Okay. Ito po. Tanong po natin, we need to ask the Lord kung ano po yung gustong sabihin sa atin ni Lord. Ito po, example lang po, nabanggit ko na before. Madalas po ito, ewan ko lang kayo, napapansin nyo, pero hindi kayo nagiging aware. Natatandaan ko po noon, nung time no magpa-family day tayo, dapat sa Bila tayo. Tapos praise God, may ginamit si Lord na nag-bless sa Bila, pandagdag, kaya po nakapag-Bila tayo. Pero 1 week na lang yon bago mag-family day. Ang hirap kumuha, holiday. Pray. Tapos marami kami pinuntahan doon sa Umalquay, Narasalcay, mapuno lahat. Kasi next week na, holiday na eh. Tapos mahal na, di ba? Pero meron kaming pinagpe-pray na dati nating kinuha, pan 3 times natin, mahal siya. Pero pagpe-pray na, kahit pa paano bigay nila. Eto, nung papunta pa lang, nakita ko na yung the word na victory doon sa pickup na nasa harap ko. Sige. Victory! So sabi ko, Lord, this is it. Amin na to. Pagdating namin doon, may nakapag-book na rin at puno na lahat yung napuntahan namin. Praise God. Yung place po na yon, sa dami-dami po, mataas po ang presyo nun, pero nang sa atin, binigay yung discount na hinihingi natin. Ganun mang-usap si Lord. Naalala ko lang si Ate Beth. Senior ko rin kay Ate Beth ito eh. Alam niyo naman sitwasyon ni Ate Beth before, di ba? Sa sitwasyon niya, nagka-problema siya sa visa nung maka-cancel. Hindi rin madali. Pumunta kami sa Alawir. Pag Alawir na yung pinag-uusapan, iba na po yun. Kailangan talaga ibabad sa prayer yon.
So nagwo-worry siya, sinasabi naman niya na hindi makatulog. Sabi ko, matulog ka, hayaan mo lang si Lord kumilos. Nung unang hearing pagpunta po namin, medyo malabo pa yung ano. Pero nung pagkahatid ko sa kanya, nakita ko victory. Mismo doon sa kanto, papasok sa kanila. Sabi ko, Ate Beth, tapos na yan kay Lord. Amen. Claim mo na yung victory. So the second na pagpunta namin, binasaan na siya ng verdict. Instead na malaki po yung fine, magkano lang po yung binayaran niya. At mag-exit siya ng madali. At yung kanyang ticket, sagot ng kanyang amo. Yun. Ganon mangusap si Lord. Amen. Ito pa, yung pong nasa, nung uuwi ko ng 2025, na may pagagawaan, Lord, I pray to God, Lord, mangusap po kayo na yung pong aking pong journey papunta sa Pilipinas na gusto mong ipagawa, mangusap ko kayo na samahan niyo po ako. So, lumabas ako sa Singapore airport, nagmetro ako, lumabas ako, paglabas na maglabas ko, tanghaling tapat ha, mainit. Paglabas ko sa metro, pag magkano kayo sa Singapore, alabas kayo, punta kayo sa Merlion. Sinegway eh. Paglabas na lagbas ko sa metro underground, paglabas ko, bumungad yung rainbow. Amen. Covenant ni Lord yon. Amen. Sa Genesis. Ganon mangusap si Lord. Sa mga situation, circumstances, mangungusap si Lord sa'yo. Kaya makinig lang tayo sa Kanya. Amen. Magtanong tayo kay Lord. Kung di nyo naiintindihan, pwede kayong magtanong sa amin, sa leader, para mag-guide kayo. Amen? Amen. Hallelujah. Okay, so tuloy po natin. Number 5. Sige, last na lang po. 5. Inner voice. Inner voice. Ano ba yung inner voice? Sabi mo sa katabi, ano ba yung inner voice? Ano daw ang inner voice? Inner, sa loob. Kasi sa inner voice, pwedeng bang clear emotion. Okay? Pero pag-aaralan po natin, ano po sinasabi ng salita ng Diyos? John chapter 7 verse 38. Si Jesus po, doon sa feast na meron po doon sa Jerusalem, and then tumayo si Jesus, sabi po ni Jesus, whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. So, yung ating katawan, body, soul, and spirit. Na dati, hiwalay tayo sa Diyos, pero nung dumating si Jesus, namatay siya para sa atin, we accept Jesus Christ as Lord and personal Savior. Amen? And then, binigay niya ang Holy Spirit. Namatay si Jesus, nabuhay siya at nakaluklok sa kanan ng Ama. He is seated in the right hand of the Father. Then, John chapter 14 said, He will not leave us orphan. He gave the Holy Spirit. Holy Spirit. And He lives inside of you. Amen. At ang nakatira, sabi niya, who believes in me? The scriptures are rivers of living water. Nakatira ang Holy Spirit dito out of our belly. Amen. Na kung saan minsan, nagpe-pray ka, merong ibibigay na revelation si Lord. Yes. Parang forgive me the word minsan parang gusto mo, hindi naman, or parang gusto mong ang tawag doon, mag-burp, hindi naman, maging sensitive ka doon, minsan nangungusap ang Holy Spirit sa'yo. Voice. Hindi edible voice. Hindi edible, hindi audible. Audible, pamprito yun eh. Yung edible, pamprito yun, di ba? Audible. Yung maririnig mo talaga, minsan through impression. Nakukuha nyo? Amen. Out your belly will flow. That means living water na nakatira sa'yo. Kaya minsan, pag nag-share ka, halimbawa, meron kang na-meet, puro nadi-discourage na siya, parang nawawalan siya ng pag-asa. Pero pagka nag-pray ka kay Lord, magsasalita ka ng living water. Magsasalita ka ng goodness ni Lord, encouragement. Sasabihin mo, si Lord, hindi kanya pababayaan.
mabuti ang Diyos. Tapos yung kausap mo, nai-encourage siya. Di ba? Living water. Kaya minsan, maging aware po tayo sa tinig ng Diyos. Dati hindi pa tayo nakakilala sa Lord. Di ba meron na tayong naririnig? Yung konsensya tinatawag. Yes po. Di ba yung konsensya, yung safeguard? Di ba yung nangungusap siya? Huwag mong gawin yan. Gawin mo to. Huwag kang pumunta doon. Di ba? Meron tayo. Yes. Nangungusap na si Lord noon pa sa atin. Ngayon, pinag-aaralan lang natin para lalo pa nating ma-enhance. Amen? So, nangungusap si Lord. Kaya nga po, pag minsan, pag nag-thanks ka, nag-pray ka, nagtatanks ka, may lalabas yan. Kaya minsan ito, may papakita siya ng tao, magbibigay ng Bible verse. Pag nirelease mo doon sa tao na yon, hindi yung pinakita ka ng Lord. Sabi ng Lord, ikaw magpapautang sa akin. Manipulation yon. Sabi ni Lord, diba, si Vince, sabi ni Lord, ikaw yung mapapangasawa ko. Hindi. Kailangan magkukusap po yan. Manipulation po yon. Amen? Galing lang kay Lord. Amen po? So, still small voice, nakatira ang Holy Spirit sa atin. So, dahil oras na po, ay may gagawin pa po tayo. Okay lang po ba na itutuloy po natin? Next Amen. week? Amen. Okay lang po ba? Yes po. At si Randy ang magtutuloy. Manipulation yun, hindi. Pag-pray natin, may natututunan pa tayo, pwede pa kayong bumalik next week. Amen. At magsama pa kayo. Kasi maganda po ito kasi si Lord ang kausap natin eh. Na, exciting po ito. Tapos i-share nyo rin sa iba. Amen? So, tinatawagan ko po yung ating yung breaking of bread. Breaking of bread na po tayo. So,